Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, Diyos ko po, VP Sara sumabog sa galit, Katunying nanginig sa takot, tamba PBBM. So yan mga kababayan, eto nga si Katunying nagsalita na patungkol po dito sa pagtakbo ng mga Duterte. Nako, talagang eto tumahol na po ang isang aso, no? Aso ng mga kalaban ng mga Duterte. Pero mga kababayan, wag po kayong pero yung mga siguro kung mga talagang nanonood kay Katunying or sa mga Duterte, no? Or yung mga supporter ng mga Duterte, alam po natin na isa po ito si Katunying, no? Sa mga pumuri nung nakaraang administrasyon. Pumunta pa nga ito yata sa Davao para bisitahin si dating Pangulong Duterte, di ba? Oh, pero ngayon po eto grabe po ang banatan. Grabe po ang kanyang mga sinasabi sa mga Duterte, no? So yan mga kababayan, eto sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento si Katunying. Eto mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa pang-iinsulto ni Katunying sa ating mga minamahal na Duterte. Pinagtatawanan niya ang mag-aamang Duterte. May napanood akong video ni Katunying nung nalaman niya na yung announcement ni VP Sara na tatakbong senador si PRRD at dalawa niyang anak. Nako, grabing pinagtawanan niya ito. At I don't know anong reaction niya. Ako medyo umalma ng kaunti. At ito, merong isang DDS vlogger, si Headlines by PBO, Pinoy Views and Opinions. Nako, grabing din niya pag-react. Okay, iparinig ko lang sa inyo yung grabing tawa ni Katunying at konting reaksyon ni Pinoy Views and Opinions. Then ako, magbigay din ako ng reaksyon. Pagtakbo ng tatlong Duterte mga kababayan. Panoorin po natin ha. Ano na nangyari? Yan o. Tawang-tawa, pinagtawanan niya mga kababayan. Parang kiniliti ng Sara na Tamarcos. Ito si Katunying mga kababayan. Napakayabang. Okay, ulitin ko lang. Sa isang ambush interview sa Cagayan de Oro, sinabi po ni Vice President Sara Duterte na tatakbo daw po sa pagkasenador sa 2025 midterm elections ang kanyang ama, si PRRD. Parang may narinig akong napakayabang Si Katunying ba yung nagsabi na napakayabang? Well, Katunying, check yourself, no? Kung ikaw, check mo po yung sarili mo kung sino ba talaga ang mayabang. Kung ikaw ba, kung yung mga Duterte. Di ba? Ano naman problema mo kung tumakbo ang mga Duterte sa Senado? Yung iba nga mag-asawa tumatakbo sa Senado, di ba? Nandyan si yung mga Cayetano. Anong problema mo? Eto parang insecure yata si Katunying sa mga Duterte ngayon. Pero dati naman hindi ito pinupuri pa nga nito si dating Pangulong Duterte, pero ngayon insecure na insecure. Well, anyway, Katunying, kung insecure ka dito sa mga Duterte, tumakbo ka rin. Buong pamilya mo patakbuhin mo rin. Diba? Para magkaalaman na. At ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na sina Mayor Paste at Congressman Pulong. Kala mo kung sino si Katunying, pailing-iling pa siya. Kala mo kung sinong Mas mabuti nga yun, Katunying, dadaan pa sa dadaan pa sa eleksyon. Yung amo mo, sinasabing amo mo, di ba, sabi ni Maharlika, akusasyon sa'yo, tutak ka ni, ng mga Marcos. Tutak, yes. Hindi na idadaan sa eleksyon ng kababayan. Gusto, forever na sa pwesto. Kaya nga araw, mag-charter change dahil ayaw na bunog pa sa pwesto. Mabuti nga yung, mga Duterte, mga kababayan, kung tatakbo man sila, ay idadaan pa sa eleksyon.
Hindi naman po bawal. Wala naman po bawal dyan. Sana, gumawa kayo ng batas na magbabawal dyan bago kayo magreklamo. Anyway, desisyon po yan ng taong bayan kung iboboto sila o hindi. Matindi. Anong tindi? Parang, Oh? Hindi, paglaruan muna natin to ha. Kunwari lang mananalo yung tatlong Duterte. hindi kunwari, sigurado po niyo. Kunwari, Talagang mananalo yan mga karibin natin. Hindi walang kurukunwari dyan. Ha? Pag nanalo yan mga kababayan, talagang siguro ko pwede nang sikatan Ying, no? Baka walang mukhang maiharap ito. Bakit? Sino ba ang gusto niyang manalo? Sino ba ang gusto niyang tingnan natin kung sino yung i-endorse ni ni Katon Ying ngayong papalapit na pong eleksyon. Baka naman po kasi Katon Ying yung i-endorse mo kumain niya ng alikabok sa mga Duterte Grabe po talaga yung ni Katon Ying, no? Parang ina-underestimate niya talaga yung Duterte. Oy, Katon Ying. Subok na po ang mga Duterte. Pagdating dyan sa mga election na yan. Diba? Subukan natin, sabi niya, diba? Grabe. So, ayan, tumirada ulit si Katon Ying. Kala mo kung sino siyang, I don't know, grabe yung, bilib na bilib ako dito kay Katon Ying nung una. Ano kasi ito si Katon Ying, di ba? Iglesia ng Cristo to. Bakit si Katon Ying? Si Katon Ying na po ba ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo at ganyan po siya pag ikaw na ba Katon Ying ang wag na nating isali yung relihiyon. Na lang. Pasensya na po Iglesia ni Cristo, no. Si Katon Ying na ba ang representative ng sambayan ng Pilipino? Para sabihin niya na 'di ba? Para insultuhin niya yung mga Duterte dahil tatakbo sa pagka-senador. Diba? Siya na ba ngayon ang representative ng taong bayan? Yung kabuuan hindi yung by district. Yung kabuuan po. Parang presidente na rin pala ganito Diba? Oh. Talagang grabe po si Katon Ying mga kababayan. Grabe po ang panginsulto, pambabastos sa mga Duterte. Kung nasa ABS-CBN pa, nanonood ako palagi. Kala ko may paninindigan, may prinsipyo. Kaya lang, unang pagkaano ko sa kanya nung siniraan niya ng gusto si Atty. Vic Rodriguez. Alala niyo nun? Kung ano-anong paratang na ibinato kay Atty. Vic. Yung pala, walang katotohanan yun. Ano yun? Well-funded na demolition job kay Atty. Vic. Ngayon, napag-alaman natin na yung amo ni Katon Ying, ang nagpatanggal kay Atty. Vic. Yan, kaya inunahan ni Atty. Vic, nag-resign. Kasi ang mga appointments, hindi kakalusot kay Atty. Vic. Siya na yan, Michael Ma. Hindi pa na inaugurasyonan ang presidente, June 30 yung inaugurasyon, sa second week of June, nandyan na yung papeles ni Michael Ma. Gagawing special envoy to China. Sabi na, Atty. Vic na, hindi ko yung pinalusot, hindi pwede yan. Sino pa, yung si Milyonaryo Robles, ganun din. So, ang daming gustong ipa-appoint. Yung mga pinagkautangan nila sa eleksyon, yung pera. Ay hindi, pinapalusot nga Atty. Vic. Kaya mayroon akong nabasang mga comments na nagkasagutan daw si Atty. Vic at saka si First Lady, yung amo ni Tunying. Na hindi man kayo ang aking boss, si BBM ang aking boss, something like that. Kaya yun, nagalit ang First Lady, kaya gumawa ng kung ano-anong ginawa para siraan si Atty. Vic, kaya umalis na lang si Atty. Vic. Yun ba ang klaro na kaibigan ni Katon Ying? Tapos pag ganun-ganun pa niya, tama si Pinoy Views and Opinion. Wala pa namang enabling law. Nakalagay po sa konstitusyon na bawal yung ganun mag-anak. Kaya lang, ang mga mambabatas ayaw nilang magpasa ng enabling law para maisakatuparan yung sinasabi sa konstitusyon. So anong masama doon? Cayetano, magkapatid. Estrada, magkapatid.
Villar, Mag-ina, nandyan. Tulpo, later on. So yan mga kababayan, talagang nagtatanga-tanga, nagbobobobobohan itong si Katonying. Matalino to eh. Ha? Matalino po ito sa Katonying pero hindi niya inisip na tingnan mo. Ha? Meron na po oh. Magkakapatid nandun sa Senado. Bakit nasa shock ka? Bakit nasa shock ka, Katonying? Kung tatakbo ang mga Duterte eh, meron nang nakaupo dun mga magkakapatid eh. Ha? Oh, bago mo etong mga tatakbo ngayon, bago mo sila pagsalitaan ng ganyan, unahin mo yung mga nakaupo. Nandun, no? Kung may papakita kang batas na bawal. Kung wala naman eh, wag ka nang magsalita. Kasi parang ginagawa mong tanga yung taong bayan yan eh. Parang ginagawa mong gaya sa'yo, 'di ba? Ginagaya mo sa'yo yung taong bayan. Eh, alam naman ng taong bayan na pwede yan eh. Di ba? Kasi nakikita ng taong bayan na meron naman. Oh, tingnan mo yung mga Villar, Cayetano, Estrada. Bakit nandoon? Magkakapatid. O, anong masasabi mo? Katonying. Di ka rin Katonying ha? Magaling ka pa naman, Katonying ha? Magaling kang sumipsip. So yan mga kabayan, ang gusto lang pong iparating sa atin ni General Macanas, no, doon sa pag-background, bibigyan niya ng background dito kay Katonying, eh, trahidor po itong si Katonying, no, trahidor, nako po, at saka hindi mo pwedeng pagkatiwalaan to, itong ganitong journalist, baka ibenta ka nito pagdating ng panahon, di ba? Yung tipong ikaw yung magiging resource person nila. Tapos delikado, wag kang lumapit sa mga ganitong tao, mga kababayan. Baka ilaglag ka nito. 'Di ba? Kasi mga mukhang ito eh. Mga mukhang milyon ito. Mga mukhang milyon ito sila. Kaya maghanap po tayo, mga karibin natin, mga kababayan, ng mga tao na dapat yung may mga malasakit talaga, no? Hindi may malasakit sa kanilang mga bulsa. Kung sino man pong i-endorso ni Katonying, mga kababayan, wag po nating ngayon pa lang inaano na natin, kina-counter attack na natin yung i-endorso na ni Katonying. Napakaano eh. Ay nako, sa bagay talagang masasaktan tayo dito kasi supporter tayo ng mga Duterte tapos gaganyan niya, di ba? Oh, tapos yung pinagsasabi niya hindi naman bawal sa batas pala. Sana tumakbo muna itong si Katonying na congressman o senador para gumawa siya ng batas na pagbawal na ang mga political dynasty, di ba? Paano ba yan? Nandiyan na nga yung may mga pruweba na pwede. Estrada, Villar, Cayetano, ano pa? O yung mga tulpo, nandyan na rin sa baka nga, 2 tulpo na. Baka lang hindi ko sinasabing Taong bayan pa rin po ang makakapag-desisyon. Yan So yan mga kababayan, ano man po ang inyong reaction dito kay Katonying? Alam ko nang gigigil rin kayo dito sa kanyang mga action, no? Yung mga kanyang verbal na mga talaga parang kinikilig. Sabi nga ni Pinoy Views and Opinion na parang kinikilig nako po. Yan mga kabayan, i-comment na lang po sa baba ang inyong masasabi dito kay Katonying sa kanyang ginagawa ngayon. Propaganda ba ito? Ano ba ito? Siguro ko gusto rin maging politiko nitong si Katonying kasi, di ba? Pag gusto mong tirahin po yung mga Duterte, may plano ka Or talagang ganito lang talaga ang kalakaran. Yan mga kabayan, maraming salamat po. Comment na lang po yung anong reaction nyo dito. Nako po.